Diyos ko, nagalit na nga ang pack members natin kay Mother sa sobrang tagal niya sa Mindoro. This is it, Pansit. Pauwi na nga si Mother sa Batangas at nagbabay na muna siya dito kay Leon at Tiger. Nung pumunta dito si Mother, marami siyang kasama sa sasakyan pero ngayon mag-isa na nga siya. Para sa mga curious rin nga kung magkano ba ang binabayaran kapag sasakay ang sasakyan sa barko, eto nga po guys, nasa 3,000 mahigit kapag private car. Kapag nakapag-booking ka rin naman, diretso ka na nga dito sa pier, tapos kapag ready na nga yung barko mo, pwede ka na rin talagang pumasok. Usually rin nga kapag sumasakay si Mother ng barko, doon na talaga siya nagsistay sa sasakyan. Pero kasi sa barko na nasakyan nyo today, bawal nga daw magstay sa sasakyan, kaya naman kailangan niyang umakyat dito. Ox na ox rin naman kasi nga dito siya magsistay ngayon sa loob sa the aircon. O diba, ang sarap rin naman ng pwesto niya habang bumabiyahe siya. Yun nga lang, unang pasok niya dito, wala pa mga tao pero umihi lang daw siya saglit, wala na siyang maupuan. After almost 2.5 hours, finally nakarating na tayo ng Batangas. At paano nga ba malalaman kapag nasa Batangas ka na? Easy lang yan guys, matatanaw nyo na itong Monte Maria. Napakalaki naman kasi talaga niya. Basta kapag malapit na nga sa port ang mga tao, nag-uumpisa na rin nga silang dumungaw dito at lumabas para ready na nga sila mamaya pagbaba. Isa pa nga sa basihan, kapag malapit ka na sa port ay marami ka na rin talaga makikita at makakasabay ng mga barko. Sila rin nga yung mga barko na bago umaalis sa port at yung iba bago ring dumadating. Syempre, naglalaki ang mga barko yan, iba't ibang sizes at iba't ibang company rin nga yung nagmamay-ari. Pero eto na nga, finally nakarating na ulit si Mother ng Batangas. Yun nga lang, dahil busy si Mother para ipakita sa inyo ang mga ganap dito sa port, naabutan na talaga siya ng pila ng tao pababa. Ayan nga guys, basta nga bababa na ng barko, pila na talaga yung mga tao. Since kita nyo naman, medyo manipis lang talaga yung hagdan nila pataas at pababa. Tama lang rin naman ang baba niya kasi nga saktong mag-aalisan pa lang yung mga sasakyan na nandito sa baba. Nung time nga na pauwi na si Mother sa ating mansyon, halos mag-aalas 4 na rin nga. Tamang-tama naman yung uwi niya kasi nga sakto maglalabasan na yung pack members natin at makakasalubong sila sa kanilang mother. Ano kaya magiging reaction ng ating pack members? Kasi alam nyo ba guys, etong vacation ni Mother na to ang pinakamatagal na vacation niya. Usually kasi kapag umuwi siya ng Mindoro, ilang araw lang siya doon, pero ngayon halos 1 linggo yata. Una na nga sumalubong kay Mother itong si Bibo dahil nga wala pa talaga ang pack members at eto nga nagpapalabas pa siya dyan. After noon, nag-prepare na rin nga sila dito sa office area ng ating pack members. Tinanggal na nga din Mother itong uyaye para hindi na nga masabi dyan ng ating pack members. Syempre, unang-unang lumabas itong si Brindel at si Britney at ayan na nga guys, ang pinakahihintay nyo. Ang real-time update kay Brindel kasi nga yung mga pinopost kong video tungkol kay Brindel, yung mga video pa bago umalis si Mother. Kaya naman dami sa inyo nag-comment na hindi naman daw yata gumagaling si Brindel dun sa pinagdalhan natin na vet sa kanya. Pero eto na nga siya guys, sobrang sigla na, sobrang likot at talagang hindi rin maganda o gaga pag talon-talon. Sabi ko naman sa inyo, hindi natin papabayaan si Brindel at in good hands siya kahit nga wala si Mother. Tuloy-tuloy rin nga kasi ang pagpapainom sa kanya ni Kuya Edmar nyo ng gamot at si Kuya Edmar nyo rin nga pala ay nag-aalaga sa kanya habang wala si Mother. At in fairness kay Brindel, super sigla na rin niya ngayon at bumalik na talaga ang totoong Brindel na medyo nakakainis sa sobrang liko. Bumalik na rin naman sa normal guys ang temperature ni Brindel. Ibig sabihin 100% fine na rin nga siya. Actually ilang araw na rin nga siya na magaling guys at ganito kasigla. Totoong naka-recover na nga ang Brindel natin, habang itong si Britney naman tingnan nyo mas bet niya tang sumalubong sa mga kuyas natin kaysa dito kay Mother. Pero nung makaakyat naman siya, ayan talagang nagpalambing na ulit siya kay Mother. Alam nyo ba guys, yung ganitong lahi ni na Brindel at ni Britney, grabe talaga yung pagkalambing. Anyways, tumambay lang rin naman sila saglit dito sa labas at hinayaan nga lang makapag-potty itong dalawa. Inaasar pa nga ni Mother dyan si Brindel kasi may hawak siyang alcohol kaya hindi lumapit-lapit si Brindel sa kanya. Pero tingnan nyo, nung bitawan nga ni Mother yung alcohol, ayan talagang todo lapit at todo salubong na ulit itong si Brindel. Takot kasi talaga siya sa alcohol. After ng dalawa, eto na nga finally lalabas na ang ating mga halimaw na pack members. Nauna na nga lumabas si Hercules pero inamoy niya lang saglit itong mommy niya at may naamoy siyang ibang mas interesting kaya hindi na talaga niya pinansin si Mother. Una nga sumalubong talaga kay Mother officially ay etong kanyang anak na si Kelvin na talagang hinimot-himod agad yung mukha niya, punong-puno agad ng kisses si Mother, diba? Sunod naman siyang napansin itong si Robin at dyan na nga sila nag-umpisang lafangin ang kanilang Mother. Nag-umpisa na talaga silang magtalon-talunan dyan sa Mother nila, talagang nakatayo pa sila kapag sasalubong ha. Todo pa ulit na nga sila dyan kay Mother, tingnan nyo naman kung gaano kalalaki. Kay Kelvin pa nga lang hirap na, lalo na nag-akyatan pa yung mga hotdog na sunog. Tama rin naman ang pwesto ni Mother dito, talagang nasa sulok lang siya para hindi nga siya tumalsik kapag inakyat-akyatan siyang ganyan. Si Hercules naman dahil hindi nga niya maakyatan ng mommy niya, ibang strategy niya. Tumaasa na nga
nga siya sa table para maabot niya ang mommy niya at makiss-kiss niya. O diba, finally pinansin na rin siya ni Hercules. Si Hercules kasi kapag lumalabas siya, alam na agad niya yung gagawin niya. Alam niyo naman chick boy to, kaya ang ginagawa niya, inaamoy-amoy talaga niya yung pinagwiwian ng unang dalawang female na lumabas, which is si Brindel at si Britney. Anyways, back to the video. Eto ang naabutan ni Mother sa pack members natin, ang naglalagas nilang balahibo. O diba, talagang shedding season na naman ang ating pack members. Walang katapusan na naman paglalagas ang ating aabutin ngayon. Todo hila rin nga siya dyan ng mga balahibo ng mga hotdog na sunog. Since sila nga nakita niya naglalagas, kaso syempre kinukulit-kulit siya dyan, kaya ayan, suko na talaga siya agad. Sumuksok na nga muna ulit dito sa Gedli si Mother kasi hindi niya talaga carry ang lakas ng mga hotdog na sunog natin. Syempre, nasasaktan din siya ng konti dahil sa mga kuko nila, pero alam niyo naman, unintentionally yan. Hindi lang rin nga mga hotdog na sunog natin yung naglalagas, pati na rin nga etong si Kelvin. Kaya naman hinilahilahan na muna siya ni Mother ng mga balahibo tapos saka ibinibigay kay Bibo. Anyways, pinapasok na rin dyan ang ating mga males. Tapos dito naman na tayo sa ating mga female. Nung lumabas sila, tumago muna si Mother since iba nga yung gagawin niya ngayon. Nauna na muna lumabas ang ating mga females dyan at nagtataka sila kung ano bang kaguluhan yung pinagkakaguluhan ng mga males natin kanina. Pero maya-maya pa lumabas na rin si Jollibee. Ay, Charis, hindi pala to mascot. Lumabas na rin nga si Mother at pinagkaguluhan na rin nga siya ng mga pack members. O diba, ganyan kasi talaga kapag may mga mascot na lalabas, pinagkakaguluhan na ng mga bata. Halos hindi na nga makalakad si Mother dyan kasi naman talagang pinagkaguluhan na siya at sikip na nga sila dyan dahil nga halos lahat ng mga females natin nagsiakyatan. Yung iba nga umakyat na dito sa pinakataas ng lamesa para nga maabot nila si Mother at naghahawling-hawling pa nga dyan yung iba since hindi talaga sila makasingit pag salubong. Todo yakap naman si Mother sa ating pack members. Sa tingnan nyo itong si Snow White talaga naghihintay sa taas para mapansin siya dyan. Lumapit na rin nga si Mishka para masalubong siya. Hindi naman magkaintindihan si Mother kung sino ba ang uunahin salubungin kasi nagsasabay-sabay talaga ang mga makukulit. Kahit nga dito kay Snowy na usually kalmado, tingnan nyo talagang hindi siya magkaintindihan dyan pag talon-talon. Kinalawit-kalawit pa nga niya si Mother dyan, ganyan kasi Snowy magaling talaga siya mga lawit gamit ang kamay niya. O diba, at least napansin siya dahil sa strategy niya. Si Malia naman na ever so calm, nag-aantay lang din siya ng moment niya at kung kailan siya mapapansin ng mommy niya, hindi siya nakikipagsabayan sa mga halimaw na yan. Pero ganyan naman talaga ang mangyayari kay Mother, deservability niya yan kasi naman napakalayas niya. Tingnan nyo nga itong si Athena, nakikipaglaro siya dyan, nakikipaghabulan dyan kay Mother. Tapos itong iba talaga nakikimaritesta sa labas. Habang busy naman paglalaro si na Mother dyan, biglang lumabas nga si Cyber mula dito sa ilalim. O baka sabihin niya na naman, neglected na naman itong si Cyber, ganyan. Kasi talaga siya guys, kaya talagang tingnan nyo, inaamo-amo pa siya ni Mother dyan at sinusuyo-suyo. Basta nga kasi talaga ganyang may nagkakaguluhan. Ayaw na ayaw ni Cyber na nakakasali siya, kaya pumupunta na lang siya sa ilalim. Eto kasi si Cyber ayaw talaga niya na nadadanggil siya or natatamaan siya tuwing may mga nagkukulitan, kaya naman dyan na lang siya sumisiksik. For the suyo, tuloy si Mother dyan kahit wala naman siyang ginagawa kay Cyber. Parang alam ba si Cyber mula dyan sa ilalim pero talagang ayaw niya dahil may mga malilikot pa. Anyway, sabi ko naman sa inyo, shedding season ng ating pack members, hindi lang po ang ating mga male kundi pati na rin ang ating mga females. At ang ina nga ng ating mga hotdog na sunog na si Thunder, grabe nagshe-shed na rin nga at hindi lang siya guys, pati itong si Cyber pinagbubunutan na rin ni Mother. Hindi pa dyan natatapos guys ang magkakalat ng snow kasi eto pa ang pinakamatindi magkalat ng snow, si Snow White. Diyos ko, nagshe-shed na rin. Hay naku naman, kaya naman pala punong-puno ng balahibo ang mga electric fan ng ating pack members kasi tingnan nyo naman kung gaano kadami yung natatanggal na balahibo dito kay Snow White. Kapag nga kasi ganito kawuli, mas matindi talaga yung mga natatanggal na balahibo sa kanila. Talagang pwede ka na gumawa ng isa pang panibagong aso dito sa matatanggal mong balahibo sa kanya. Kaya naman na yan guys, itong si Mother, nagtutok muna siya dito kay Snow White at sinuklay-suklayan na niya since ang dami na rin talagang nagtatanggalang balahibo sa kanya. Hindi nga muna niya tinigilan itong si Snow White at tumigil na talaga siya muna pakikipaglaro sa pack members para maubos nga niya itong mga balahibo kasi tingnan nyo kung gaano kadami na kukuha niya kada hagod niya ng suklay. Buti na lang rin nga talaga at mabait itong si Snow White. Pagkapwesa niya nga dyan, hindi na rin talaga siya umalis at nagpatanggal na rin siya ng balahibo sa mommy niya. Ginhawa rin naman kasi talaga yung ganyang tinatanggalan ng balahibo kasi nga syempre, masarap sa pakiramdam na matanggal na yung ganyang balahibo na napakakapal na nasa kanya pa rin ngayon. Inuulit ko guys at sa palagi ko sinasabi tuwing may nagshe-shed para hindi naman kayo matakot, hindi maubos ang mga balahibo nila guys. Hindi naman sila mapapanod kasi nga isang coat lang ng balahibo nila yung nagshe-shed at syempre hindi rin naman sila nasasaktan kapag tinatanggal yung mga balahibo na yan. Kasi po yung mga balahibo na yan, ready na talaga silang matanggal at hindi na talaga sila nakadikit sa anit ng ating mga fur babies. Hindi rin kasi talaga lahat ng mga doggies ay nagshe-shed ka. Yung iba talaga medyo hindi nila alam
alam kung ano ba yung nangyayari sa mga doggies nagshe-shed na ganito. Yung iba nga natatakot pa kasi todo hila at higit nga daw tayo na ganito tapos baka maya-maya daw maubos na yung balahibo nila sa pagkakahila nating ganyan. O diba, ang kanilang salubungan dyan na lang nauwi sa suklayan hanggang sa maubos talaga yung mga balahibo na nagshe-shed sa mga ito. Alam nyo na, ang abangan sa mga susunod na video guys ha, suklayan na naman tayo nito sigurado.